Lahat ba ay natuto na? Yan po ang aking katanungan sa ating mga minamahal na kababayan. Dahil alam nyo naman ata guys, no, na nalalapit na po ang midterm election. Kumbaga ilang tulog na lang. Baka mamaya may makita na naman kayo diyang isang politiko na nag-aayos ng upuan sa paaralan. Politikong kung dati nakasapatos, ngayon nakatsinelas na kumakatok sa inyong mga kalooban dahil nga humihingi ng tulong na iboto nyo sila. Or di kaya baka naman meron kayong makitang politiko na ginagawang baso ang plato. Kumbaga, instead na kumain sa plato, abay baka sa baso na sila kumakain para sabihin na sila ay disente. Diba? Na para sabihin na sila ay makatao. Or baka naman may makita kayong politiko na nagiging kargador na para sabihin na sila ay makatao, makamamamayang Pilipino. So ngayon guys, pag-usapan natin yan. Ngayon, nakilala nyo naman ata yung mga politikong nagpakilala na sa inyo sa pamamagitan ng kanilang mga pag-uugali. Diba? Siguro alam nyo naman ata guys, at matatalino na tayo kung sino dapat yung iboto at kung sino yung hindi dapat iboto. Diba? Yung mga politiko na hindi pro-life, yung mga politikong hindi pro-people, yung mga politikong hindi pro-justice, alam nyo na guys kung sino. Di ba? Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Ilista nyo na sila na yun yung mga taong mamarkahan nyo ng X. Di ba? Tapos ilista nyo na din yung mga taong napupusuan nyo. Na talagang mayroon pong konsensya, mayroong pagmamahal, mayroong malasakit sa taong bayan. Kasi guys mantakin nyo, tayo yung nagpapasweldo sa mga pagmumukang mga politikong yan. Kung wala tayo, wala rin sila. So, meron tayong karapatang bumoses. Pero, ano yung ginawa nila? 'Di ba? Lalo pat ngayon, re-electionist ang iba, tapos makikita natin na yung simpatsya nila, yung tulong nila, 'di ba? Nakadepende sa kamag-anak, sa kaibigan. Diba? Sabi nga ni former Senator Antonio Trillanes, if you are a legislator, you are a public servant, you are meant to serve the public. So, ikaw yung boses ng mga powerless, voiceless, and mga may hirap na tao. Ano yung powerless? Mga taong mga walang kapangyarihan, walang pera. Diba? Ano yung voiceless? Mga taong walang boses para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. At lalong-lalo na sa mga may hirap. Mantakin mo, mayroong isang senador, 'di ba? Kung hindi ako nagkakamali, yung kalbo. 'Di ba? Si Bato, anong ginawa niya? Instead na mag-security, security, 'di ba? Yung mga allegedly victims, kasi Women's Month ngayon, kinikasing, dinidetret, hinaharas yung mga allegedly victim ng kampo ni Kibuloy, kasi nga itong si Kibuloy, mapera. 'Di ba? Kilalado, kahit nga daw bansang Russia ay hindi papatalo sa kanya. Hindi siya papatalo sa pinakamalakas na bansa. 'Di ba? Sinabi niya 'yan. Tapos ngayon, pagba-bodyguard, isi-secured mo si Kibuloy na instead dapat 'di ba yung ano mo, yung paglilingkod mo sa mga taong walang kapera-pera, powerless, voiceless. 'Di ba dapat gano'n? Tapos ngayon, galit na galit ka. Diba? Galit na galit, guys, si Kibuloy. Ay, si Bato. Sabi niya, mga fake news yung mainstream media. Yan naman yung sinabi niya. Diba? Tapos, guys, huwag nyo ring iboto yung mga tao na politiko, kasi animal yung tawag ko sa mga politikong yan Diba? Huwag nyo iboto yung mga politiko, guys, na hinahayaan lang na mabuli tayo ng China. Yung, kumbaga, align sa, 'di ba, utak ni Digong na parang binintangan na nga tayo sa WPS sa West Philippine Sea, 'di ba, sa mga Chekwa, 'di ba? Huwag niyong iboto 'yun. Mantakin mo, guys, binubuli na tayo, winawater cannon na tayo, tapos ano yung sabi? Tayo pa daw yung may kasalanan. See? 'Di ba? Sino-sino 'yon? Yung mga senador na pro-China. Malamang si Go.
Pati si Tolentino, mga pro-China yan. Pero ngayon, medyo bale-balentong sila sa kanilang mga statement. It is that because mga re-electionist. Pag nanalo na yan, back to normal na naman ulit sila. Kita niyo yung mga ginagawa nila. Etong si Bongo, kaya minsan lang itong mabalita kasi hindi siya dikit ng dikit kay Digong on camera. Pero off camera, dikit ng dikit yan. Hindi sila dumidikit ngayon kay Digong kahit itong si Tolentino. It is that because, guys, na wala na silang makukuhang boto. 'Di ba? Kumbaga sinisave nila muna yung kanilang sarili pero off cam, nakikita yung mga yan, nag-uusap-usap yung mga yan sa mga plano nila. And guys, huwag kayong bumoto guys ng mga politiko na hindi align sa gusto or sa dapat gawin ng ating administrasyon kasi kunyari ito katulad kay Robin Padilla, 'di ba? Instead na magpatuloy yung mga magagandang gawa kagaya nito, 'di ba? Sinikap nga ni Senator. Well, hindi naman na re-electionist itong si Padilla, pero huwag kayong boboto ng katulad ni Padilla. 'Di ba? Tingnan nyo, sinikap ni Senator Risa Ontiveros na makaabot sa ganitong punto, 5 buwan, 'di ba? Bago niya naabot ito na warrant of arrest kasi ang daming humihila sa kanya pababa, ang daming mga tawag dito, mga senador din na kumukontra sa kanya. So ngayon nga guys, the point here is, 'di ba? Bumoto kayo ng align sa pro-life, pro-justice, pro-people na mga senador. Diba? Kasi in the first place, sila yung mga kailangan natin. Katulad ni Senator Risa Ontiveros. Pero hindi naman re-electionist itong si Senator Risa Ontiveros. Isa pa, huwag kayong boboto ng artista. Diba? Tingnan nyo yung image ni Robin. Diba? Nakikita nyo yan? Puro lang muka, walang utak. Sarap hugasan ng utak niya no? Sarap turukan din ng glutadrip para naman kahit paano nagkakalaman. Tingnan niyo si Lito Lapid, minsan na nga lang mag-comment, palpak pa. 'Di ba na dapat daw i-zoom na lang, i-zoom meeting si Kibuloy. Pantakin mo, alangan na mawawalan ng power ang Senate pag ganyan yung ginawa ninyo. Kasi first of all, kapag pinayagan niyo siyang mag-zoom, it only means yung mga susunod din na mga na mga resource person, mag-zoom na lang din. Kasi kung si Kibuloy nga, pinayagan nyo, ako hindi. Di ba mayroon silang ganung reason? Kaya huwag kayong boboto ng mga artista. Ngayon, meron na akong 4 na nabanggit sa inyo. Di ba? Na mga hindi dapat iboto. Kaya, alam nyo na guys, huwag nyo nang isama to sa listahan nyo. Kasi pag sinama nyo yan sa listahan nyo, guys, yung mga re-electionist na yan, I don't think so kung si Binay re-electionist din to. Nancy Binay. Hindi, no? Hindi to re-electionist. Correct me if I'm wrong. Pero, wag na din na muna si Nancy Binay kung re-electionist man yan. Actually, parang binoto ko to last year nung election. Hindi ko alam kung tumakbo to. Pero may binoto kong Nancy. Anyway, yun nga po guys, yung mga taong yan, pagilid na dapat yan sa balota ninyo. Tsaka wag nyo kalilimutan yung issue. 'Di ba? Kasi kapag kinalimutan nyo yung issue na yan, ang mangyayari kasi dito guys, patuloy at patuloy pa din sila. 'Di ba? Kaya sampulan din natin, sinampulan na tayo, 'di ba? Na mga pro-friends lang pala yung mga yan. So sampulan din natin na wag silang makapasok sa balota. 'Di ba? Simple. Diba? Ganun. Kaya maging matalino tayo. So, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.